Ang nakaraan, hindi nagtagumpay si Wolfgang sa plano niya na ipahiya o sirain si Julius Ragnar, at patayin si Theo at ang kanyang anak. Iyon ay dahil nagawang talunin ni Evelyn ang kanyang siraulong ama, at napahiya ito sa harap ng maraming tao. Nagtapos ang kwento kung saan nagsimula na si Ed Troyban na kumilos para wasakin ang Ragnar. Pagpapatuloy, ang tagpo ay lumipat sa isa sa mga kastilyong pag-aari ng 6 na marangal na angkan na lubhang malalim sa teritoryo ng pamilya Ragnar. Ang angkan ng Bakas, matamlay na nakatayo ang mga sundalong pagod ngunit handa, naghihintay na salubungin ang paparating na pagsalakay ng kaaway. Ang mga sulo ay mahina at nagkikislapan lamang sa kahabaan ng pader ng tanggulan, at ang tensyon ay mas makapal pa kaysa sa hamog na bumabalot mula sa mga burol. Nakasandal sa malamig na pader ng bato, isa sa mga sundalo ang bamulong sa kasama, may bahid ng pagkadismaya sa kanyang boses, alam mo yung bagong pinuno ng Bakas na kakaupo lang. Simula nang dumating siya rito, ang ginawa lang niya ay ikulong ang sarili at maglasing ng maglasing. Sa panahong ganito, naaalala pa ba niya na siya ang dapat na pinuno ng bahay na ito? Sabi ng mga tauhan nito na may pagkadismaya sa kanilang pinuno na si Naban. Ang kasamahan niya ay naglabas ng mapait na singgal, ang kanyang tono ay puno ng panlulumo, pinuno ng bahay, ika mo. Ang lugar na ito ay baon sa utang. Lahat ng pwedeng umalis na, maging ang mga kabalyero at basalyo na naglingkod sa pangalang Bakas sa loob ng henerasyon ay lumisan na. Ano pa ang natira para pangunahan niya? Sa totoo lang, siguro ang pag-inom na ang pinakamatalinong ginawa niya. Isang pangatlong sundalo na nakaupo sa isang mesa ang tumango, sinabayan pa ng isang mapagtawang tawa. Oo, tama ka dyan, pero hindi ba nagpadala si Ragnar ng dagdag na puwersa o kung anuman? Ang ngiti ng unang sundalo ay naging mukha ng pagkasuklam, dagdag puwersa. Huwag mo akong patawanin, sabi nito na naiinis sa kanilang sitwasyon ngayon na hindi maintindihan kung ano na ba talaga ang mangyayari sa kanila. Dagdag pa nito, ang tinutukoy mo ba ay yung mga bastos na walang ginagawa? Lumapit pa siya, ibinaba ang boses, yung si Sybil Dre at Ian Naran mula sa Ragnar Support Squad. Dagdag puwersa, kalokohan. Ang ginawa lang nila ay uminom at humilata. Siya ay dumura sa sahig, nagpapakita ng labis na pagkadismaya. Sinasabi nilang sila ang hahawak sa pagbabantay sa gabi, pero sa tuwing sisilipin ko, tulog na lasing. Support Squad. Parang panloloko lang, anong tulong magagawa ng mga iyon? Sinusubukan lang tayong burahin ng Ragnar. Sabi ng mga ito na wala na silang may kitang pag-asa. Napuno ang silid ng mapanuring tawanan, isang uri ng pagtawa na mas matunag pa sa pagkatalo kaysa sa kasiyahan, kaya pala, ano? Sabi ng isa sa kanila, akala ko pa naman, sinasabi na, tapos na ang angkan ng Bakas. Muling lumipat ang tagpo, sa pagkakataong ito, sa ilalim ng tahimik na gabi, sa madilim na kakahuyan sa labas ng pader ng kastilyo, ang katulad ding sundalo kanina ay nakaluhod sa harap ng isang nakatagong nilalang na nababalutan ng anino. Yumuko ng malalim ang lalaki at nagulat, aking pinuno, ang moralidad sa loob ay nasa pinakamababa na pag-uulat nito. Dagdag pa niya sa kanyang pinuno, ang garrison ay halos hindi na gumagana. Ang operasyong ito ay maituturing ng tagumpay. Pag-uulat nito, iyon ay dahil sigurado na siyang wala ng pag-asa ang teritoryo ng Bakas sa magaganap na pagsalakay. Ang mga labi ng nakatalukbong na lalaki ay umikot sa isang malamig na ngiti. Tuwang-tuwa ito. Ikanros niya ang kanyang mga braso at humarap sa kanyang mga tauhan na nagtipon-tipon. Ganoon ba? Tanong niya, ang boses ay makinis at nangiinis. Pagkatapos, mas malakas, hinarap niya ang mga sundalo sa likod niya. Ang kanyang ngiti ay naging parang mabangis na hayop. Narinig ninyo siya, sabi nito. Dagdag pa niya ng may matalas at mariing boses, pero na sumunod na kayo sa akin, tapusin na natin ito ng mabilis at umuwi bago sumikat ang araw. Ang tagpo ay mabilis na bumalik sa kastilyo ng Bakas. Sa loob, si Sybil Dre ay nakahilata sa isang mesa. Hustong-husto ang tulog, may nakabitin na kalahating bote sa kanyang kamay at bukas ang kanyang bibig sa kalagitnaan ng hilik. Ang silid ay umaalingasaw sa amoy ng alak. Mula sa mga anino, isang figure ang lumabas, isang mamamatay tao na nakasuot ng itim. Ang kanyang bal-araw ay kumislap sa liwanag ng kandila habang papalapit siya sa natutulog na lalaki, na animoy hindi alam ang nangyayari. Isang masamang ngiti ang umukit sa kanyang mukha, ang sarap siguro ng pakiramdam mo ngayon, bulong niya, ang mga gwardya,
tulog na lasing habang naka-duty, pinadali mo ang trabaho ko. Itinaas niya ang kanyang talam ng mataas, ang kanyang mga mata ay nagniningas, mahigpit na hinawakan ang sandata, na itatorok niya ng mariin sa target nito, at sabay sabi, para sa natitirang alak, tapusin mo na sa kabilang buhay, naglalakbay na ang punyal nito patungo sa mukha ng lalaking tulog. At nang maukamay na biglang gumalaw, hindi malaman kung kanino ito, sa assassin, sa lasing na nilalang o kaninuman, dahil biglang nag-iba ang eksena. Mabilis na nagpalit ang tagpo, bumalik sa puting sentro ng Dragon Headquarters kung saan nag-uusap si Theo at Julius sa estratehiya na kailangan nilang gawin, sa ganitong tagpo ng sitwasyon sa Ragnar. Ipinukpok ni Julius ang kanyang kamay ng napakalakas upang makalog ang mga piraso. Gusto mong gamitin ang karapatang mag-operasyon ng malaya bilang isang mid-tier swordsman. Ang kanyang mukha ay dumilim, ang bawat salita ay nagpapakita ng kapangyarihan, hindi. Sa panahon ng digmaan, inuuna ang operasyon sa labanan, hindi ka makakakuha ng espesyal na pagtrato. Hindi umatras si Theo, kinapa niya ang kanyang Amerikana, naglabas ng isang selyadong dokumento, at ipinadaan ito sa mesa, direktang may kaugnayan ito sa digmaan. Kapitan, pakiusap, basahin mo muna, sabi nito na hindi siya kumukilos ng pangsarili lang niyang aksyon, kundi ang lahat ng kanyang galaw ay para sa Ragnar. Binuksan ni Julius ang papel at sinuri ang nakasulat, ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Totoo ba ito? Tanong niya, ang boses ay hamina. Napuno ng gulat at pagtataka ang mga mata nito. Lumapit si Theo sa mapa, kinuha ang ilang inukit na piraso ng labanan at mabilis itong inayos sa board. Oo, ang pangunahing punto ng pagsalakay ni Troyban, ang Harmon Castle at ang Central Plateau, ay mga panlinlang lamang. Naglagay siya ng 20 pulang marker sa ibang bahagi ng mapa, para ipakita kay Julius ang totoong plano ng kalaban. Dagdag pa ng ating bida, ang tunay nilang target ay ang floating archipelago at ang teritoryo ng Bacchus, paglilinaw nito sa gagawin ni Ed Troyban. Ang mga mata ni Julius ay lumiit, ang kanyang mga iniisip ay mabilis na naglalakbay. Maaaring totoo, naisip niya, tamang-tama ang pagkakaugnay. Sabi nito sa sarili ng dahan-dahan niyang nauunawaan ang mga nangyayari sa mga sinabi ni Theo. Nagpatuloy si Theo, ang boses ay matatag at analytical, noong insidente ng hostage sa Series Guild noon, ang mga kilos ng Black Skull Group ay perpektong umaayon sa kay Troyban, malinaw na ngayon na magkasama silang nagtatrabaho. Ang kanyang mga mata ay tumalim. At ang sinundan ang kanyang sinasabi ng, ang kung ikukonsidera ang pinagmula ng Black Skull ay ang Archipelago Shipping Federation, ang kaparehong organisasyon kung saan dumadaan ang lahat ng pondo ng imperyo. Napakuyom ang panga ni Julius habang binubuo ang kwento, iyan ang magpapaliwanag kung paano lumaki ng. Ganoon kabilas ang pondo ng Troyban, ang kanilang kaban ng digmaan, ay doon nagmulang lahat, sabi nito. Tumango ng matatag si Theo, eksakto. Sa ilalim ng kanilang kontrol ang mga rutang pangkalakalan ng kapuluan, nakakuha sila ng sapat na kapital upang tustusan ang isang matagal na digmaan, at kung makukuha nila ang buong kontrol sa posisyon ng isla, magkakaroon sila ng permanenteng estratehikong bentahe, ang kanyang boses ay naging mas malamig. Kaya't ang ating pinakapangunahing prioridad ay ang palakasin ang teritoryo ng Bacchus bago ito tuluyang bumagsak, paliwanag ng ating bida sa nakikita-kita niyang galawang ng kalaban. Dagdag pa ni Theo, ngunit nagtayo si Troyban ng napakalaking hukbo harap sa Harmon Castle at sa Central Plateau. Ito ay isang lahat-lahat na opens iba na idinisenyo upang bulagin tayo, sapat para mag-declare ng all-out na digmaan. Ang mesa ay natahimik, nakatayo si Theo sa harap ng malaking mesa kung saan nakalatag ang mapa ng kontinente. Ang mga pulang at asul na marker ay nakakalat dito na tila mga pilat ng isang walang katapusang labanan. Ang kanyang ekspresyon ay matatag habang siya ay sumandal, ang kanyang mga mata ay nag-iiskan sa front lines. Sa isang matatag na boses, siya ay nagsalita, ipinadala na ng Ragnar ang kanyang pangunahing puwersa sa Central Plateau at Harmon Castle upang salubungin ang pagsulong ni Troyban. Wala na tayong natitirang tropa, naiintindihan ko ang pangangailangan na hawakan ang mga estratehikong puntong iyon, ngunit iyan mismo ang dahilan kung bakit ako humiling ng Independent Operational Command, upang mapalakas ko ang teritoryo ng Bacchus at imbestigahan ang kapuluan na nagpopondo sa mga kilos ni Troyban, dahil hindi natin pwedeng sayangin ang magandang straight hiyang ito, paliwanag ni Theo.
Itinaas niya ang kanyang ulo, ang kumpiyansa ay nagmumula sa kanyang matalas na tingin habang nagpatuloy siya, lahat ng ito ay upang matapos ko na ang buong operasyong ito ng minsan at para sa lahat. Sumandal si Julius, ikanros ang kanyang mga braso habang sumasapit ang realisasyon sa kanya. Sa isang sandali, ang kanyang mahigpit na ugali ay kumupas, napalitan ng isang mahina ngunit maipagmamalaking ngiti. Kaya pala, iyan ang plinano mo mula sa simula pa. Naisip niya sa sarili, na nababaliw ito sa taglay na abilidad at talino ng ating bida, na kahit siya ay isang batika na leader ay hindi nakita ang mga puntong ito na sinabi ni Theo. Naglabas siya ng isang tahimik na tawa at sinabi, nakita mo na ang lahat ng ito mula pa sa simula, hindi ba? Ang kanyang boses ay may bigat ng respeto at pag-aproba habang idinagdag niya. Sige, pinapayagan ko, ito ay isang kilos na may kaugnayan sa digmaan, kaya walang makakatutol. Pero tandaan mo ang isang bagay, Theo, huwag kang magpakalabas kahit anong mangyari, paalala nito sa ating bida, na pinapayagan na niya ito gawin ang gusto niyang gawin sa operasyong ito. Itinuwid ni Theo ang kanyang tindig at tumango ng matalim. Opo, Kapitan, tatandaan ko. Habang tumalikod si Theo upang umalis, nanatili ang tingin ni Julius sa dokumentong nakalatag sa mesa. Ang intel na ibinigay ni Theo ay pambihira ang kalidad, malayo sa kung ano ang makukuha ng karamihan sa mga opisyal, tahimik niyang naisip, hindi lang ito basta ulat. Ito ay top-grade intelligence, mga pangyayari ng paggalaw, naka-encrypt na mensahe, maging mga bakas ng maritime funding, ang katotohanan na sa akin siya pumunta sa halip na sa Black Dragon na nagbabantay ng intelligence, ay nangangahulugang nagpaplano siyang kumilos ng direkta. Kung ganoon, formalidad na lang ng pahintulot ko, ang kulang para magawa niya ang kanyang gusto. Nakakatakot na bata, sabi nito na talagang manghang-mangha sa talam ng utak ni Theo. Hinimas ni Julius ang kanyang balbas at naglabas ng isang maliit na aliw na tawa, ang kanyang ekspresyon ay lamambot sa pagmamalaki habang bumubulong, sigurado akong handa na ang lahat ng batang iyan. Sabi pa nito, kung si Theo ang kikilos, sigurado akong alam na niya ang kanyang ginagawa, at malamang naruroon na ito ngayon, sabi nito, na talagang hindi na makapag-ante ng resulta ng misyon ni Theo. Malayo sa command room, malalim sa teritoryo ng pamilya Bacchus. Saktong paibaba na ang punyal, nang ang bote sa kamay ni Sybil ay lumipad pasulong sa nakakagulat na bilis, tumama ito ng tuwid sa mukha ng mamamatay tao, nagsabog sa piraso habang ang salamin at malagkit na likido ay kumalat sa silid. Ang mamamatay tao ay napatigil sa pagkabigla. Sa nangyari, pilit na inaaninag ang target na dapat ay patay na, iyon ay dahil ang alam niya lasing at tulog ito paanong nakalaban ito sa kanya. Pinunasan ng mamamatay tao ang kanyang mukha at tumingin sa kanyang damit, pagkatapos ay natigilan sa pagkalito. Ang amoy ay matamis, hindi mapait, ito ay orange juice. Bulalas niya na nagtataka sa kanyang nalaman, na nalinlang pala sila. Tumawa ng malakas si Sybil, pinapagpag ang kanyang Amerikana na may mapanuksong elegansiya. Tama. Sambit nito nang may malakas na pagtawa. Dagdag pa nito, hindi talaga ako umiinom ng alak, ngunit madali lang na paniwalain kayo sa ginawa ko. Malawak ang aking gising ngayon. Sa kasamaang palad para sa iyo, gising na ako, sabi nito na tuwang-tuwa dahil naisahan niya ang mga angas, at hawak-hawak na nito ang kanyang sandata. Bago pa man makakilos ang mamamatay tao, hinugot ni Sybil ang kanyang talam at sumugod pasulong. Ang atake ay malinis, walang awa, ang punyal ay nadulas mula sa kamay ng lalaki habang ang kanyang katawan ay bumagsak sa lupa, at isang dugo ang sumirit sa paligid, tanda na napatay niya ang kalaban. Sa paligid nila, sumabog ang kaguluhan habang mas marami pang mamamatay tao ang sumambulat mula sa mga anino, ngunit handa ang mga sundalo ni Ragnar. Nagtamaan ang mga talam sa madilim na koridor, at sa loob ng ilang minuto, bawat nanghihimasok ay nakahandusay na patay o naghihingalo. Isa sa mga sundalo ang humakbang pasulong, humihingal ng malakas. Squad leader, naasikaso na namin ang lahat ng dumating bilang pangunang puwersa. Pinunasan ng squad leader ang dugo mula sa kanyang pisngi at tumango ng matatag, mabuti. Kung ganoon, sindihan ang parola, utos nito. Hayaan ang apoy ang magbalita na nakatayo pa rin ang Bacchus, humarap siya sa kanyang mga tauhan na ang mga mata ay nagniningas, sinong mag-akala na ang ating mga espada ang tataga sa puwersa ni Troyban? Hindi ko inakalang makikita ko pa ang araw na ito mula noong Blue Moon Ceremony.
Tumawa ang isa pang sundalo, sinindihan ng isang sulo, hindi rin naman kami nagpalipas oras, panahon na para ipaalala natin sa kanila kung sino tayo, sabi ng mga ito, na sila ay nagpapanggap lang na mga inutil. Ngunit habang hawak ng lalaki ang sulo upang sindihan ang apoy ng parola, isang mahina na tunog sa likuran nila ang nakakuha ng atensyon ni Sybil, isang kaluskos ng paa, napakabilis at napakalapit. Bago siya makalingon, isang sugatan na mamamatay tao, duguan ang mukha ngunit nagniningas ang mga mata, ang bumangon mula sa lupa na may mahigpit na hawak na kutsilyo sa kanyang kamay, sumugod siya pasulong, diretso sa likod ni Sybil ang talim. Umiikot si Sybil, nakita rin ng ilang mga kasama nito ang mabilisang pangyayari, lumalaki ang mga mata, napagtanto na huli na mayroon silang nalampasan, sumigaw ang ibang mga sundalo sa alarma, ngunit bago pa man makatama ang mamamatay tao, isang malabong paggalaw ang sumalubong sa kanilang paningin. Isang solong pag-indayog ng espada ang pumutol sa hangin at ang ulo ng mamamatay tao ay lumipad mula sa kanyang balikat, bumagsak ng ilang talampakan ng layo, sabay pagsirit ng dugo sa paligid, at makikita rito ang pinuno ng Bacchus ang gumawa nito. Si Naban Bacchus ay nakatayo sa likuran niya, ang kanyang espada ay umaalpas pa rin mula sa pag-atake, ang kanyang ekspresyon ay kalmado ngunit matatag habang humarap siya kay Sybil at sinabing malamig, "Seryoso, mag-ingat ka, kung sino man sa inyo ang masugitan, paano ako haharap sa ating pinuno?" Sambit nito na ang tinutukoy niya ay ang ating bida na si Theo. Mabilis na itinama ni Sybil ang kanyang tindig, tumango na parang isang nagkasalang estudyante. "Tama po kayo, aking pinuno, agad-agad ko pong itatama ang sarili ko, simulan na po ba natin ang dapat gawin," sabi nito. Kamandat sinaban sandali, ang kanyang mahigpit na ekspresyon ay nabasag sa isang mahinang ngiti. "Chill, nagbibiro lang ako, gawin mong comfortable ang sarili mo," sabi nito, na mukhang magiging masaya ang kanilang gabi. Talaga, ang ekspresyon ni Sybil ay dramatikong dumilim habang ipinupulupot niya ang kanyang mga braso, at nagsabi, "May kailangan po muna kayong gawin kamahalan," sabi nito kay Naban, na para bang napakahalagang bagay nito. At sabay tawa at sabi nito, "Kung gusto mong maging comfortable, baka dapat kayo na lamang po kamahalan ang humawak sa apoy at magsindi nito, may mga kailangan pa kaming pag-usapan ng mga kasama ko," malokong sabi nito. Pagkatapos, humarap sa kanyang mga kasamahan, nagbigay siya ng mapanuksong seryosong senadoryas. "Asikasuhin niyo muna ang parola para sa akin, mga kaibigan, may malalim akong kailangan talakayin sa aking konsensya." Tinitigan ni Naban sandali bago humalaklak si Sybil sa tawa, "Joke lang, ako na ang bahala," sabi nito na bahagyang natakot sa napakalamig na tignin ni Naban. Ang kanilang burwan ay magaan, ngunit sa likod nito, ang hangin ay nagdadala ng tensyon ng kung ano ang paparating. Sa wakas, sumalubong ang sulo sa basang langis na tela, at ang parola ay umungol sa buhay, ang apoy ay nagkikislap ng mataas sa kalangitan ng gabi. Ang liwanag nito ay kumalat sa paligid. At di nagtagal, isa-isa, ang iba pang mga parola ng Vanguard ay nagsimulang magliyab. Ang hangganan ng Bacchus ay nag-apoy na parang isang linya ng apoy na pumuputol sa dilim. Nagmadali ang mga mamamana sa kanilang mga estasyon sa ibabaw ng mga pader at hinugot ng mga tagapagtanggol ang kanilang mga pana, ang kanilang mga mukha ay nagliliwanag sa kumikislap na ilaw. Nakatayo sa gilid ng battlement, inilagay ni Naban ang kanyang bote sa parapet at tinitigan ang mga umaabanting tropa. Isang mahina ng ngiti ang umikot sa kanyang mukha habang ang liwanag ng apoy ay kumikinang sa kanyang mga mata, ito pala ang nakita ng ating kamahalan sa simula pa lang. Bulong niya, gaano kalayo ang nakita niya ang lahat. Sa ibaba, sinimulan ng mga puwersa ni Troyban ang kanilang pagsalakay, umaakyat na sila ng pader ng Bacchus, walang kamalay-malay sa bitag na kanilang pinasok, kaya kita sa mukha ng mga ito na yari na sila ngayon. Itinaas ni Sybil ang kanyang boses, itinaas rin ang kanyang espada, ang kanyang tono ay lumipat mula sa mapaglaro patungo sa namumuno habang sumisigaw siya. Ang mga hayop na Troyban ay inaakyat na ang pader. Ipagtanggol ang kastilyo ng Bacchus. Coxswain ang mga animal. Sigaw nito na talagang gigil ng tapusin ang mga kalaban nito. Sa kanyang utos, ang mga mamamana ay nagpakawalan ng kanilang mga pana sa isang sabay-sabay na pag-atake. Ang langit ay naging itim habang libu-libong mga pana ang umulan sa kaaway,
ang mga sigaw ng mga sundalo ni Troyban ay umalangaw-ngaw sa larangan ng digmaan habang isa-isa silang bumabagsak, ganap na nabigla. Sa itaas ng kaguluhan, mataas sa kalangitan ng gabi, pinanood ni Theo Ragnar ang tagpo na nagaganap mula sa ibabaw ng kanyang dragon. Ang sinag ng buwan ay sumasalamin sa kanyang baluti habang ang hangin ay humahampas sa paligid niya. Mula sa taas na iyon, ang naglalagablab na mga parola sa ibaba ay parang mga konstelasyon ng digmaan, sabi nito, sakto pala ang dating natin ngayon. Isang tiwalang ngiti ang kumalat sa kanyang mukha habang hinailan niya ang mga rende ni Umbra, kaya, nagsimula na ang labanan, sabi niya ng tahimik. Mukhang dumating tayo sa tamang oras. Ang kanyang mga mata ay nagliwanag sa kapanabakan habang tumitingin siya sa larangan ng digmaan at bamulong, matagal-tagal na rin noong huli kong nakita ang mga mukhang iyon na kumikilos. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Abangan! Kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-subscribe, mag-like o mag-comment, makakatulong po ito ng malaki sa paglago ng channel, at makapagbigay pa ng magagandang kwento. Salamat!